Mga kaibigan, may good news para sa lahat. Kung gusto nyo nga makabasa ng mga balita tungkol sa Mindanao, wala nang iba kundi ang Mindanao Examiner newspaper. Mindanao ang sirkulasyon, Mindanao ang balita. Ang Mindanao Examiner sa Basilan, Sulu at Zamboanga. Gumawa na rin ito ng mga independent films at ABP, audiovisual presentation, at may photography at video services pa. Bisitahin po natin ang kanilang website sa MindanaoExaminer.com o tumawag sa 9925480. Marami pong salamat. Kaya natin to. Alright, yuhuu! Gising! Gising na mga kaibigan at napakalamig ng panahon. Sarap matulog. Ang sarap na may kayakap. Mas masarap ang kumain. Welcome sa ating programa Radyo Mindanao. Dito lamang sa Radio Philippines Network, DXXX 1008 sa inyong AM band. Ito po inyong host, Fafaal. Nagsasabing isang magandang hapon sa lahat. Sa Basilan, nakikinig sa atin ngayon, marami. Sa Sulu at Tawi-Tawi, sa Sabah, Malaysia. Sa Central Mindanao, dami nakikinig sa atin. Maraming salamat po. At isang oras na naman tayo magchichismisan at komentaryo, opinyon. Alam niyo mga kaibigan na nagkagulo kanina. Nagkagulo sa Davao City. Matapos na isang attache case ang naiwan sa Doña Luisa Subdivision. Ako, malapit sa bahay ni Tatay Digo. Nagpanik yung mga tao. Akala nila may bomba yung attache case mga kaibigan. At mabuti naman at naging mabilis ang pagresponde ng ating kapulisan dyan sa Davao City. At pati na rin yung Task Force Zamboanga, yung ating Philippine Army. Matapos na i-report ng mga sibilyan ang isang attache case na nandiyan sa lugar. Naku, kahina-hinala. At agad na na-deploy yung K9 unit mga kaibigan, yung ASO, yung bomb sniffing dog. At mabuti na lamang at walang nakitang pampasabog sa loob ng attache case. Punong-puno lamang ng barya, mga coins. Kaya at na-discover na isa palang sibilyan sa area ang nakaiwan nung kanyang attache case. Yan na ba sinasabi natin eh. Kahapon din mga kaibigan, isang backpack na kulay puti naman ang naiwan malapit sa isang karinderya. Dyan sa Santa Ana, sa Davao pa rin. At mabuti na lang at laging alerto yung ating kapulisan sa Davao. At nung na-inspeksyon yung bag, may lamang laptops, cellphone, mga kagamitan. At isang guro, isang teacher pala ang may-ari nito at naiwan doon sa lugar. Kaya muling nagpaalala mga kaibigan ang ating mga otoridad. Nabantayan natin ang mga kagamitan, mga bag, at upang hindi natin ito maiwan dahil sa ngayon ay naka-heightened alert ang buong Davao City. Matapos ng September 2 bombing sa night market sa Rojas Avenue, na ikinamatay ng 14 na katao at pagkasugat pa ng more than 70 other people. Kaya mga kaibigan, lagi sinasabi ng ating kapulisan na maging mapagmatsyag. Tignan natin pag meron tayo nakitang bag, i-report kagad natin, lalo na kung walang nagbabantay o abandon yung mga bag or whatever, maleta ba, attache case ba, backpack, kaldero, kawali,
lata. At kailangan mag-ingat. Huwag nating lalapitan, huwag nating pag-interesan. Tawagin natin yung pulis o kaya sundalo upang sila ang mamahala dyan. Nagpasalamat din ang kapulisan mga kaibigan at Task Force Davao sa publiko dahil sa pagiging alerto ng mga mamayan sa Davao City at laging tumatawag kung may makikitang mga kahina-hinalang bagay. Yan ang maganda. Sa Zamboanga City, napakalakas yung security. Yung checkpoint dyan sa Divisoria, labas-masok lang yung mga sasakyan. Hindi man lang ini-inspeksyon ng mga sundalong nagbabantay doon. Nung isang araw, nagpunta tayo dyan, nakadaan yung mga sasakyan at nakaupo lang yung 2 sundalo. Although na yung checkpoint na yan ay dapat minamanduhan yan mga kaibigan ng pulisya at militar o Task Force Zamboanga. At lalong-lalo na doon sa may boundary mga kaibigan ng Zamboanga Sibugay at ng Zamboanga City. Kailangan mahigpit yan upang hindi maipasok sa Zamboanga yung mga yung mga bomba o kaya mga armas, mga droga. Kailangan maging maingat tayo. Kaya tandaan ninyo yung ating emergency number 911 at saka yung 117 or 166. Maaari kayong tumawag sa inyong PLDT phones. Yung 911, 117 at 166. At kung gamit niyo ang cellphone ay kailangan yatang dumaan kayo sa area code 062 kung nasa Zamboanga kayo at 911. At kung sa Davao naman ay walang problema dahil you can call up the emergency numbers anytime of the day, anytime of the night. 24/7 yan. At sa lalawigan naman ng Sulu, abalang-abala ngayon mga kaibigan si Governor Toto Tan sa pagdidistribute, tuloy-tuloy pa rin. Pagdidistribute ng mga relief aid sa mga refugees o yung mga nagsilika sa operasyon ng militar laban sa Abu Sayyaf. Meron tayong may programa ngayon ng provincial Sulu, ang provincial government. Amon kamo makusugin na pamaranan na wayroon sakit niya naman na makahiklas in pangatayan, be a blood donor. Adlaw ahad ini September 18, 2016 from 8 in the morning to 5 p.m. Capitol Gym at Capitol Grounds in Patikul, Sulu. So yung gustong mag-donate ng dugo, maaari kayong magpunta sa Kapitolyo, sa Capitol Grounds. At from 8 in the morning up to 5 in the afternoon sa Capitol Gym sa Patikol sa September 18. Adlaw ahad ini September 18, 2016. Amon kamo makusugin pamaranan wayroon sakit niya naman makaiklasin pangatayan, be a blood donor. Adlaw ahad ini September 18, 2016 from 8 in the morning up to 5 p.m. at the Capitol Gym in Patikul, Sulu. At meron tayong sa September 18 mga kaibigan dahil sa 626th anniversary ng local governance and public administration sa Sulu.
maglulunsad itong si ang masipag na si Governor Toto Tan ng mga free medical services. Magkakaroon ng medical consultation, dental services, at kabilang na rito yung immunization sa mga bata. At mamimigay rin ng mga reading glasses at mga vitamin A, mga deworming tablets or capsules para sa lahat ng mga bata. At magkakaroon din ng libreng haircut. Kung gusto nyo magpalagay ng hikaw sa mga babae, sa mga bayi, mga ina, pwede rin. At talaga, pati yung blood donation, mga kaibigan, meron dyan. At, ang priority program ni Governor Toto Tan, Sangsa Kasambuhan. Yan ang programa ni Toto Tan, ang masipag na gobernador ng lalawigan ng Sulu. Dahil sa 626th anniversary ng local governance and public administration in Sulu Province. So congratulations kay Governor Toto Tan, napakasipag at napakagaling. Welfare ng mga tausug ang kanyang tinututukan dito. At suportahan natin ito, mga kaibigan. Napapakinggan tayo dyan sa probinsya ng Sulu. Assalamualaikum mga tayo manghod na ako. September 18, huwag niyong kalimutan. Merong maraming humanitarian mission dyan na isasagawa ng ating governor na si Toto Tan. Uuwi ako sa bahay, sa Maimbong. Uuwi ako sa Sulu before September 18. At ako'y magdodonate ng aking dugo. Ang dugo ay buhay. Sabi nga ni Governor Toto Tan. Ulitin natin, mga kaibigan, in itong Sangsa Kasambuhan, the priority program of Governor Toto Tan. In connection with the 626th anniversary of local governance and public administration in Sulu Province. Magkakaroon ng blood donation, medical consultation, dental services, at mamimigay rin ang si Governor Toto Tan at kanyang mga partners dito sa Sangsa Kasambuhan ng mga reading glasses. Kung mahina ang inyong mga mata, yun, makakakuha kayo ng libreng reading glasses, at magkakaroon din ng mga immunization at deworming sa mga bata. At pati na rin sa mga senior citizen. Ako, dapat take advantage of this. Samantalahin ninyo itong medical mission. At mamimigay din ng provincial government in cooperations with the Department of Health and Sulu Provincial Hospital ng mga gamot. From 8 in the morning hanggang alas 5 ng hapon, mga kaibigan. Alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, September 18, sa Sulu Provincial Multipurpose Gymnasium. Diyan yan sa capital site sa Patikul. Kita nyo naman, mga kaibigan, kahit may kaguluhan sa taas, sa kabundukan, itong si Governor Toto Tan hindi nagpumapalya, hindi nagmimintes sa kanyang mabuting gawain. Kaya naman pinagpapala itong si Governor Toto Tan at ang kanyang pamilya. So good afternoon, assalamualaikum sa Sulu. At kudos kay Governor Toto Tan. Ang lakas ng ulan, sa Zamboanga, napakalakas ng ulan. Sa Tumaga, yung drainage dyan na daanan natin kanina, ang lakas ng labas ng tubig, mga kaibigan, sa drainage. Grabe. Dyan naman, sa labas ng Radyo Agong, po. Akala mo mistulang dagat. Parang dagat yung harapan ng Radyo Agong. Grabe. Kung kailan nagkaroon ng ulan, saka pa sila nagkukumahog. Itong taga-city government. Natanggalin yung mga basura. Ay, nako.
Yan na nga ba sinasabi natin mga kaibigan? Masyadong reactionary ang local government ni Beng Climaco. Kung kailan may nangyayari sa kapagagawa. Kaya nga sabi ni paring Joel Sanson mga kaibigan, yung siga dyan sa Radyo Agong, yung aking kumpare na manager. Sabi niya sa Pilar Street daw, nako, talagang umapaw yung tubig. At yung mga empleyado ng City Engineer's Office ay ngayon pa lamang, kanina lamang nagdideklag ng mga drainage. Nako. Ay nako, ora-orada ang City Hall. Napakagaling. Yan ang nga bang sinasabi natin dapat, di ba, yung ating suggestion sa mga city councilors. So kung may nakikinig man ngayon, o kung yung mga empleyado niyo, staff niyo nakikinig, sabihin niyo sa mga konsehal na mag-propose ng isang ordinansa na magbabawal sa paggamit ng plastic bag sa Zamboanga City. Pag sinabing plastic bag, ito yung sa supermarket, sa department store, sa palengke. Alam nyo, sa Davao City, bawal na yan. Punta kayo sa Shoemart, sa SM. Kailangan meron kayong sarili ninyong bag doon para doon ilagay yung mga napamili ninyo. Meron din silang binibentang mga tote bag. Pumunta kayo sa Jollibee, pumunta kayo sa McDo, puro naka-paper bag lang binibigay. Sa Zamboanga City, nako, puro plastic bag ang nangyayari dyan. Okay sana yung plastic bag kung ang mga residente hindi nagtatapon ng mga basura, mga plastic sa kung saan-saan. Kahit itapon mo sa tambakan ng basura, hindi naman nagdi-degrade yan mga kaibigan. So kung ilang taon yan, kung ano yung plastic na itinapon mo na 2016, bumalik ka dyan by 2030, plastic pa rin yan. Kaya mas maigi yung magkaroon ng ordinansa na nagbabawal sa mga supermarket, sa lahat na gumagamit ng plastic bag. Ang problema naman dyan, hihirit naman yung mga negosyante dyan. Ilalabi ng mga negosyante yan, tatawagan yung kanilang mga paboritong konsehal. Hindi pwede ang ganyan plastic kasi ang dami namin biniling plastic. Meron pa kaming 200,000 ng plastic bags. Anong gagawin namin dito? Di ba? Ano ba importante? Yung mga negosyante gumagamit ng plastic bag o yung kalikasan? Every time na umuulan, bumabaha. Bumabaha ang mga drainage dahil nagkaklag, nakabaray yung mga plastic. Dapat lahat ng plastic ipagbawal, pati tao. Di ba? Nahihirap yung plastic talagang, meron pa tayong programa na dati, di ba? Yung dinidiscuss natin na yung paghihiwalay, segregations ng biodegradable and non-biodegradable trash or garbage. Ang problema, hindi rin nasusunod yan. Yung biodegradable at non-biodegradable. Dahil kung ilagay mo man yan, katulad dyan sa KCC. Sa KCC, yung mga basura nila dyan nakalagay nabubulok at hindi nabubulok. Biodegradable at non-biodegradable. So okay yan, may plastic yan, may kanya-kanyang container yan. Pero ang problema, pag kinuha naman ng basurero yan, wawasakin ng mga basurero yung plastic at halongkatin, ikakalat nila yan, kukunin nila yung mga pwedeng ibenta, mga bote, lata, aluminium, lahat. Dahil yung mga basurero mismo lumalabag niyan. Instead na nakabundle yung mga basura, pagdating sa tambakan ng basura yan, kalat-kalat na. Dahil kinakalkal ng mga basurero, yung mga basurang kinukuha nila. Dahil kinukuha nila yung mga pwede nilang maibenta. So yun ang downside dyan mga kaibigan. Whether meron kang galing sa bahay natin yung mga basura, nakalagay sa trash bag yan pero pag pinikap na ng mga basurero yan, wala na. Wasak-wasak, wawasakin na nila sa truck yan at isisegregate na yung mga pwedeng ibenta. At pag na-ibenta yan, paghahati-hatian na nila. So yun ang problema ron. Diba? Kaya nga kung katulad sa ibang bansa, kung ano yung pagkuha ng mga basurero sa
basura na nakabundle yan, ganun pa rin. Pagdating sa landfill yan, di nakabundle at hindi kalat. Yan ang sinasabi natin. Basura. Kaya problema yung basura niya, mga kaibigan. Kaya every time na umuulan, makikita ninyo sa ilog, sa kanal, puro plastic. At tagkalat. Kaya ugali pa naman ng mga ibang mas maraming Pilipino, tapon dito, tapon doon. Tapon dito, tapon doon. Diba? May television commercials yan kung ano yung tapon na basura na tinapon mo, babalik sa'yo. Kita nyo yung Pasig River. Patay na yung Pasig River. Ang kalat ng mga basura dyan sa mga estero. Lalo-lalo may sa mga squatter area. Itong mga taong ito, nako, kahit saan tapon. Sambuanga lang Kita mo sa mga sasakyan, ang gagara ng mga kotse, pero nagtatapon na habang umaandar din yung mga garang sasakyan nila. Kita mo, lumalabas sa bintana mga basura, tapon ng buto, balat ng lansones, tapon ng supot. Nako. Ay, kailan kaya matututo mga Pilipino? Kailangan nating magising, mga kaibigan. Hindi naman pwede natin iasa lahat sa gobyerno ang kalinisan ng ating kapaligiran. Hanggat walang disiplina mga Pilipino, nako, hindi tayo uusad. Instead na pasulong tayo, paatras ang ating pag-usad, mga kaibigan. Kita nyo sa Singapore, napakalinis. Sa Hong Kong, napakalinis. Doon, wala kang makikitang basura. Sa Singapore, magkatapong ka ng chewing gum, nako, magmumulta ka. Pag may basura doon, pinipulot mismo ng mga tao upang itapon sa basurahan. Dito sa Zamboanga, kasi hoda. Anyway, so ganyan talaga, wala tayong magagawa. So kayang-kaya natin, mga kaibigan, na magbago. Dahil ang pagbabago, magsisimula sa atin. Hindi pwede magsimula sa ibang tao ang pagbabago. Kailangan mismong sa mamamayan magsimula sa bahay. Kasi kung ano yung kilos mo sa labas ng bahay mo, nako, I'm sure mas worse pagdating sa bahay mo. Kung panay ang ihi mo sa tabi-tabi, siyempre pag umihi ka naman sa bahay mo, sigurado hindi mo binubuhusan yan. Pag nagtapon ka ng basura sa kung saan, definitely sa bahay mo, kalat yan. Anyway, sana magbago. Sana yung mga Pilipino, yung mga nakikinig sa atin ngayon, simulan natin ang pagbabago, upang hindi man natin mabago ang Pilipinas sa ating gagawin, sa ating pagbabago, at least sa sarili natin, sa pamilya natin, at makikita ng mga kapitbahay natin yung pagbabago, gagayahin. So pag ginaya yan, kakalat yan, magiging, ang pagbabago is contagious. Pag nakita ka ng isang tao na, nako, napakasino pala nitong si Nino Carandang, na hindi nagbabasura. So kahit sa mga office, di ba? Pag yung mesa mo napakagulo, tapos yung kabilang mesa ng kapwa mo empleyado napakasinop, di ba? Ang gandang tignan. So may hiya ka na rin. So aayusin mo na rin yan, mesa mo. Yan ang sinasabi natin. Bueno, mga kaibigan, bago tayo pumunta sa national news, mag-commercial break muna tayo at pag-usapan natin yung droga. Pagbaba. Mga kaibigan, may good news para sa lahat. Kung gusto nyo nga makabasa ng mga balita tungkol sa Mindanao, wala nang iba kundi ang Mindanao Examiner newspaper. Mindanao ang sirkulasyon, Mindanao ang balita. Ang Mindanao Examiner sa Basilan, Sulu at Zamboanga. Gumawa na rin ito ng mga independent films at ABP, audiovisual presentation, at may photography at video services pa. Bisitahin po natin ang kanilang website sa MindanaoExaminer.com o tumawag sa 9925480. Marami pong salamat. Kaya natin to. Thank you very much, Mr. President, my favorite president. Pero mga kaibigan, yung nabalitaan na ba na namatay yung pinatay? Yung kapatid nitong yung actress na si Maritone Fernandez.
Kawawa naman mga kaibigan, babae mismo pinatay na si Moynihan. Itong si Aurora Moynihan mga kaibigan ay kapatid to ni Maritoni Fernandez. Binaril to dyan lamang sa Quezon City noong Sabado. At merong natagpuan yung mga pulis na karatula na nagsasabing itong si Aurora Moynihan, 45 anyos, ay siyang nagbebenta ng mga droga sa mga celebrity. At nabatid na kasama ni Moynihan ang dalawa umanong kamag-anak ni dating Taguig City Mayor Freddy Tinga, na sina Joanna Tinga at Henry Tinga. Gayon din si Cryon Ong at 8 pa na naaresto sa isang buy bust. At ang pagkakaalam natin dito mga kaibigan, nakasakay yata sa isang SUV yung mga suspect, yung mga gunmen na tinuturong tumira dito kay Aurora Moynihan. At kinumpirma rin mga kaibigan ng Southern Police District na kabilang sa drug watch list nila itong napaslang na kapatid ni Maritoni Fernandez. At sinasabing naaresto na pala ito noon mga kaibigan, di ba? Kasama itong mga dating mga kamag-anak ni dating Taguig Mayor Tinga. Nako, dyan pala mismo sa Taguig City sila naaresto, ha? At na-recover sa kanila ang mga ecstasy, shabu, marijuana. Nangyari to, kailan ba ito nangyari? Noong Pebrero 2013. At dahil tuloy-tuloy ang investigasyon, hindi pa malaman mga kaibigan kung sino ang nagpatumba at kung sino ang nasa likod ng pagpatay dito kay Aurora Moynihan. Ako, tinadtad ng bala to mga kaibigan. At napakamalas naman. Wala pa rin binibigay na pahayag si Maritoni Fernandez at nakiusap na lamang sa panayam ng mga entertainment press o ng mga movie press na bigyan muna sila ng katahimikan at ng privacy habang nagluluksa sila sa pagkakapaslang dito kay Aurora Moynihan. At nabatid din na mga kaibigan na yung dating live-in partner pala nitong si Aurora Moynihan na si Ryan Francisco ay nakulong sa Pasay City Jail noong November 2012. At may patong-patong tong kaso tulad ng robbery hold-up, attempted homicide, trespassing, direct assault at kung ano-ano pa. At noong 2013 naman, August, ay nailipat sa Makati City Jail itong si Ryan Francisco, yung dating partner ni Aurora Moynihan. At madalas rin na niyang dinadalaw ni Aurora yung kanyang partner sa bilangguan. Eventually nakalaya rin tong si Ryan Francisco at nagulat na lamang ng mabalitaan ng napatay itong si Aurora Moynihan. Kawawa naman mga kaibigan, kahit babae. At tuloy-tuloy mga kaibigan ang investigasyon, sabi naman ni Senior Superintendent Romil Mitra, ang hepe ng Makati City Police Office. Dahil kinumpirma rin niya mga kaibigan na nasa listahan nga din nila itong si Moynihan. Itong si Aurora Moynihan ay nakatira mga kaibigan sa Ecology Village sa Makati City. Kaya hawak-hawak ng Makati City Police ang profile itong si Aurora Moynihan. Kahit na ito ay pinatay sa Quezon City noong Sabado ng madaling araw.
Ang daming celebrity yata ang gumagamit ng droga, di ba? Yan ang mga ulat. Karamihan kasi dyan, pag nalulung ka sa droga, napakahirap niya. Meron nga isang sexy actress talagang lulun na lulun sa droga at napabayaan niya na yung kanyang sarili, tumaba. At ilang beses din nakipag-away itong sexy actress na to sa kanyang asawa na dating action star. Kilala niyo ba to? Itong sexy actress ay maganda rin dahil nung bata-bata to click na click ang kanyang mga pelikula. Kasama siya sa mga bagets. At yung kanyang ate naman talagang talagang medyo madatong. Kilala niya ba kung sino yan? Pero sa recently lang nagpa-drug test daw itong dating sexy actress na ngayon ay medyo tumaba at nag-negatibo daw. Kaya naman nagtaasan ng kilay ng mga press reporter. Dahil sabi nila, uy, nag-negative? Kilala niyo ba kung sino yung sexy actress na yan? Bigyan ko kayo ng clue na-involved to sa isang rambulan dyan sa Manila International Airport o sa Ninoy Aquino International Airport. Siya at ang kanyang asawa napalaban sa isang kolumnista. Yung kolumnista kilalang matapang at mabugal. Pero pagkatapos ng kanila rambulan nagkaroon siya ng black eye at sino ba yan? Ay nako. Kaya nga yan ang sinasabi natin mga kaibigan. Walang maibibigay na mabuti ang droga. Diba? Kaya yung gumagamit ng droga, nako, mag-isip-isip na kayo. Kung kayo yung mga binata o dalaga, isipin niyo yung kinabukasan ninyo. At kung kayo naman ay may pamilya, nako, huwag niyong pababayaan yung mga anak ninyo at malulung kayo sa droga. Mahirap pa ang droga, lalo-lalo na sa panahon ngayon. Nako, oplan tokhang. Diyan galit na galit si Tatay Digong na Duterte. Kaya nga nagpunta siya sa Laos at nagpunta sa Jakarta, yan ang droga ang kanyang pangunahin issue or topic. Kaya nga sabi niya kay President Widodo ng Indonesia, I respect your laws. Bahala na kayo kung anong gagawin niyo dun sa babaeng Pilipina. Na nahulihan, nagpasok ng mga heroin sa Indonesia. Ngayon ay nasa death row. Yan ang hindi natin maintindihan mga kaibigan. Dito sa kaso ni Mary Jane Veloso, ito yung nasentensyahan ng kamatayan sa Indonesia. At sentensyado na ito mga kaibigan. At hindi pa malaman kung kailan siya i-execute dahil may mga bagong ebidensya raw na pinupursue itong ating pamahalaan. Pero naging ito kasing si Veloso mga kaibigan ay ito yung drug mule. Dapat ay bibitayin na to nung 2015 pa pero nagawa ng paraan ni dating Pangulong Benigno Aquino nung umapila sa Jakarta na pag-aralan muna ang kaso nitong si Mary Jane Veloso. Kaya nga nung pagpunta ni Tatay Digong ay nakipag-usap siya kay Indonesian President Joko Widodo upang
isa sa mga kanilang issue na pinag-usapan ay tungkol nga dito sa Pinay. At may lumabas sa Jakarta Post na sinabi umano ni Tatay Digong na bahala ka na, nagbigay daw ng go signal etong si Tatay Digong kay President Widodo na gawin ang gustong gawin o bitayin. Pero malinaw naman yung sinabi ni Tatay Digong at maging ang Malacanang ay naglabas ng paliwanag ungkol dito. Dahil ang report ng Jakarta Post ay, the President Rodrigo Duterte gave green light to execute Mary Jane Veloso. Talagang nag-react dito. Maraming grupo ang nag-react, yung mga human rights, yung migrante, syempre yung si Senator Laila de Lima. Kaya nga agad na itiranggi, mga kaibigan, ni Foreign Affairs Secretary Perfecto Jun Yasay itong balita ng Jakarta Post. At sinabi niya si Tatay Digong never gave the go signal for the execution of Mary Jane Veloso. Dahil ang paliwanag nila dito, ang sabi ni Tatay Digong ay I respect your laws. So yun ang sinabi ni Tatay Digong. Kaya nga ang paliwanag dito, mga kaibigan, nung bumalik si Tatay Digong, tinanong siya ng media kung anong napag-usapan nila ni President Widodo tungkol sa kaso nitong si Mary Jane Veloso na nasa death row. Ang unang sinabi ni Tatay Digong ay gusto niyang kausapin muna ang pamilya. Ang pamilya nitong si Mary Jane Veloso. Siyempre, kung anong mapag-usapan nila ni Widodo, dapat yung pamilya muna makaalam, hindi yung media. At ang huling pagkakaalam natin dito medyo wala pang schedule yung execution nitong si Mary Jane Veloso. At humihingi yata ang ilang sektor na mabigyan ng clemency ni President Widodo itong si Mary Jane Veloso on the grounds na si Veloso, mga kaibigan, ay biktima ng human trafficking at yung kanyang mga dinadalang mga bag ay wala umano siyang alam na ito ay may droga. Pero ano yan ang problema dyan nagkaroon ng paglilitis, di ba? At sa panahon ni Pangulong Aquino ay binigyan ang pamahalaan ito ng sapat na mga abogado upang ipagtanggol si Mary Jane Veloso. Pero in the end talagang guilty. Di ba? Imagine nakakuha yata ng mahigit na 2 kilong cocaine sa kanyang luggage. Itong si Mary Jane Veloso ay dumating sa Indonesia noong 2010. Ay, napakahigpit yan, mga kaibigan. Napakahigpit ng batas ng Indonesia pagdating sa droga. At ang sinabi ni Tatay Digong dyan tungkol kay Widodo at kay Mary Jane Veloso, ang sabi niya, and I quote, I said that we will continue to respect each other's judicial processes. The rule of law is what matters. It gives order to the community. Yan ang problema, mga kaibigan, di ba? Sa ating bansa, talagang masigasig tayo sa ating kampanya sa droga. Pero every time naman may nahuhuling mga Pilipinong may kargang droga sa ibang bansa, lagi tayong nagkukumahog na magpadala ng abogado, magpadala ng kung ano-ano, yung ating embahada nakatutok sa kaso.
upang ipagtanggol yung mga Pilipinong nagdadala ng droga o nagpupuslit ng droga sa ibang bansa. Di ba? Bakit? Kaya ginawa nila yan, kasalanan nila yan, kagustuhan nila yan. So dapat pagbayaran nila yan. Di ba? Dito nga sa atin, nagkaroon lang ng bypass, patay kaagad yung pusher eh. Di ba? Yan, lumalaban eh. Lumalaban yung mga pusher o di nagkabarilan, patay. Samantalang maswerte itong mga Pilipinong mga drug mule na nagdadala, nagpupusit ng droga sa ibang bansa. Dahil buhay sila, hindi sila pinapatay sa pag nahuhuli sila. Di ba? Maswerte rin yung mga big time na mga drug lords dahil buhay pa sila hanggang ngayon. So, yun ang tanong dyan. Bakit kailangan nating gumastos sa napakalaking halaga upang ipagtanggol ang isang Pilipino na guilty sa pagdadala ng droga sa ibang bansa? Alam naman nating bawal yon. Hindi naman pwedeng laging idahilan na, oops, hindi ko alam na may droga pala yung aking maleta. Hindi mo naman pwedeng sabihin na hindi mo alam kasi nung kinuha mo yung trabahong yan, pinadala sa iyo yan, pinapunta ka sa isang bansa, hindi ka ba nagtataka? Kung bakit ka binayaran ng napakalaking halaga upang magdala lamang ng mga damit at maleta sa ibang bansa? Nako. Yan ang mga tanong dyan. Pangalawang tanong dyan, paano nakakalabas ng bansa itong mga droga at patungo sa ibang bansa, sa ibang nasyon? Diba? Maraming mga kaibigan kailangan talagang maging firm ang pamahalaan tungkol dito sa mga kasong to. Ngayon, kung sasabihin ng mga human rights group, hindi, kasi dapat natin ipagtanggol yung ating kababayan. Nasa konstitusyon yan. Oo, nandoon tayo. Pero hanggang kailan? Di ba? Hindi naman, kaya nga may kasabihan, ang pagsisisi ay laging nasa huli. Dapat bawat kilos natin, mga kaibigan, alam nating masama. Bakit gagawin pa natin? At bibigyan pa natin ng problema ang ating mga mahal sa buhay dahil kapag nahuli tayo sa ibang bansa na may dalang droga, unang mamumblema dyan yung mga magulang mo. Kung meron kang pamilyado ka, yung asawa at anak mo. Marami ng Pilipino ang na-execute sa ibang bansa dahil sa droga. Sa Saudi Arabia, marami ng Pilipino nahuli dyan. Pati nga yung alak na alam naman nila ang pinagbabawal pinapuslit pa rin nila. Gumagawa pa rin sila ng mga moonshine. Alam naman nilang bawal. Talagang likas na matigas ang ulo ng mga Pilipino. Dito lang sa ating bansa, alam naman nila may Oplan Tokhang. At ang daming sumuko. Pagkatapos sila sumuko, balik na naman sa kalye, benta na naman ng droga. Nung nabentahan nila mga pulis, nabasyo sila, lumaban sila, patay. Tapos magreklamo human rights na napakadaming pagpatay sa mga drug pushers. Diba? Katulad yan, may sumabog sa Davao City noong September 2. Tahimik ang human rights. Bakit? Bakit tahimik ang human rights? Yung mga pinapatay ng Abu Sayyaf, yung mga inosenteng sibilyan. Bakit tahimik ang human rights? Yung mga pulubi sa kalye, karapatan nila magkaroon ng magandang buhay. Karapatan nila makakuha ng tulong sa gobyerno. Ngunit wala silang nakukuha. Tahimik ang human rights. Yan ang sinasabi natin, mga kaibigan. Talagang selective itong human rights. Hindi naman kinakalaban natin ang human rights. Sinasabi lang natin ang katotohanan dito. Parang simbahan yan Yung simbahan, nyaw-nyaw ng nyaw-nyaw. Pero ang tanong, ano ba na itulong ninyo sa lipunan? Nung nagkaroon ba ng bagyo dyan sa Leyte, sa Samar, ano ba ang ginawa ng simbahan? Nagpadala ba kayo ng mga sako-sakong bigas? Nagpadala ba kayo ng mga pagkain? Mabuti pa yung Iglesia ni Cristo. Diba? Ang Iglesia ni Cristo tahimik. Pero yung tulong nila sa mga mamamayan, walang napakalaki. Diba? Mga Iglesia ni Cristo, hindi nakikialam yan sa pamahalaan. Kaya nga meron tayong separation of church and state. Pero sa simbahang Katoliko, hindi pa pwede yung separation. Walang separation. Dahil ang mga pare, mga obispo, tuloy-tuloy ang kanilang pakikialam sa Estado. Diba? Kaya nga sabi natin, kung gusto ninyong makialam sa Estado, tumakbo kayong senador, tumakbo kayong congressman,
tumakbo kayong mayor, tumakbo kayong vice mayor, tumakbo rin kayong barangay kapitan, o kaya konsehal, kagawad. Di ba? Para yung gusto nyong panghihimasok sa estado, magawa ninyo sa pamamagitan ng politika. Ngayon, kung ayaw nating pumasok sa politika, di huwag tayong makialam. Kung ano yung gusto nating sabihin, sabihin natin sa pulpito. Habang nagmimisa kayo, di yun pwede nyo sabihin. Pero yung pakikialam yun, sasabihan ninyo kung anong dapat gawin ni Tatay Digong, anong dapat gawin ng mga iba, mali yun. Dahil marami naman iskandalo simbahan, di ba? Sa Amerika lamang, sa ibang bansa, ang dami mga nabibiktima ng mga sexual abuses, ang mga biktima ng mga sexual abuses na simbahan. Sa Vaticano, di ba? Ang daming corruption dyan. Tatandaan niya ba yung Vatican Bank? Mismong sila ang nagnakaw ng salapi ng Vaticano. Mabuti na lamang at si Pope Francis ang nakaupo ngayon at medyo liberal. Hindi medyo liberal, talagang liberal. O, di ba? Yun ang ating sinasabi. Ang gusto ni Pope Francis ay isang simpleng buhay sa bawat isang alagad ng Diyos. Pero sa Pilipinas, hindi simpleng buhay yan kasi dapat ang mga alagad ng Diyos dapat meron silang mga garang sasakyan, magagarang bahay, masarap na kwartong pwedeng pagtulugan, masarap na pagkain, habang ang mga faithful naman walang makain, naghihikahos. So ito'y opinion lamang, huwag kayong magalit. Praise the Lord! Diba? Yun ang ating dapat tignan. Ay nako. Diba? Maraming mga issue ang ating bansa. Kaya naman marami pa. Sabi ng simbahan dati, huwag niyong iboboto si Rodrigo Duterte bilang Pangulo. Dahil sa kanyang pagkakasabit sa extrajudicial killings. Di ba? Parang si Laila de Lima. Nung nasa Department of Justice siya. At nung nasa Commission on Human Rights siya. Di ba? Kinakabit niya kay Tatay Digong yung Davao Death Squad. Dahil yung mga kriminal daw namamatay. Wala namang, meron bang ebidensya na si Tatay Digong ang pumapatay? Meron bang lumabas na nagsasabing ako pumatay dyan sa utos si Tatay Digong? Wala. Sa halip ay suportado pa ito mga kaibigan ng mga mamamayan. Kaya napakaganda ng Davao, diba? Nasunod lamang ng pambobomba dahil sa ongoing military operations dyan sa lalawigan ng Sulu at Basilan. Na bahagi naman ng magulong Autonomous Region in Muslim Mindanao. So yan ang sinasabi natin, napakadaming problema ng ating bansa. So kung sabi nga ni Tatay Digong, kung wala kayong i-contribute na solusyon, manahimik na lamang kayo. And watch me work because I love my country. Diba? Nasabi Tatay Digong. Kaya galit na galit siya sa droga. Number one issue yan. Noong mga nakaraang administrasyon, meron ba tayong nakitang ganito? Wala. Ngayon, halos ngayon, nagtatago na yung mga pushers. Yung mga drug lords, laylo na sila. Dahil alam nila ang manyanyari. Ay nako, anyway, wala na tayong oras masyado mga kaibigan. Pero bago ang lahat, meron muna akong ichichismis. Ano dyan naman tong Radyo Mindanao, puro chismis to. Walang katuturan, chismis, komentaryo at opinion. Alam niyo ba na si Chris Aquino? Sigurado nakikinig si Alili nito. At si Ramil Kamay. Alam niyo ba na si Chris Aquino mga kaibigan ay bitter daw sa paglaya sa ABS-CBN. Talaga?
Finally ay binasag na rin Chris Aquino, mga kaibigan, ang kanyang pananahimik tungkol dito sa haka-hakang hindi na siya mag-renew ng kontrata sa ABS-CBN Channel 2. At ang di mo na ipaglipat niya sa kalabang istasyon ng GMA7. Sa kanyang Instagram post ay binigyan linaw ni Cristeta na ang lahat ay ay bahagi at everybody is dispensable. Alam niyo mga kaibigan, ang haba-haba ng paliwanag ni Cristeta. Ang dami niyang sinabi. Sa kanyang Instagram post. Sabi pa niya, I want to tell the truth and I pray you'll understand. 20 years ago, I went back to ABS-CBN after a year with GMA. Ito yung sa Star Talk yata at sa Viva. I started with Today with Chris and ended up with Chris TV. Sabi pa niya, I have a wonderful and excellent run. ABS saw me through my worst and best. I had a chance to be part of a career-defining shows like TWKA The Buzz, Game Ka Na Ba, Deal or No Deal, PGT at iba-iba pa. Kasama nito yung Feng Shui at Sukob. At inamin din ni Chris na they're supposed to renew the contract on February 2016. Kaya lang nagpunta raw siya sa Hawaii. At naging abala sa sa campaign ng kanyang kapatid. At sa panghuli, ang sabi niya, and I say that with no bitterness, just honesty. So to all of you saying, please don't leave, it wasn't a choice, that was just mine to make. Ay, nako. So tignan natin mga kaibigan kung saan lalabas si Cristeta. Alam niyo naman mga celebrity, daming gimmick. Talaga bang lilipat na si Chris sa GMA7? At lalayasan niya na ang kanya ABS-CBN. Lahat ng to talent fee. Ito ang bottom line nito mga kaibigan, talent fee. Parang si Sharon Cuneta, di ba? Nagtagal sa isang network. Tapos lumipat sa kabila hanggang sa Malaos. Bueno mga kaibigan, patapos na tayo. Wala na tayong oras. Batiin muna natin nagpapabati at nakikinig daw ngayon. Nakikinig ngayon sa Samal Island ng Blue Jazz, mga empleyado at staff ng Blue Jazz Beach Resort and Water Park sa Samal Island. Katabi lamang ito mga kaibigan ng Davao City. At kung gusto nyo ng weddings, birthdays, celebration, anniversaries, or seminars, or bakasyon lamang, kasama ng pamilya at mahal sa buhay, maaari kayong magtungo sa Blue Jazz Beach Resort and Water Park. Napakalaking lugar nito at napakamurang. Gaganda ng mga amenities ito mga kaibigan. Maaari kayong tumawag sa Blue Jazz Resort and Water Park sa telephone number 082-284-2000. Ulitin natin sa gustong magbakasyon. 082-284-2000 o kaya sa kanilang cellphone numbers. Lista nyo para kung meron kayong time na magbakasyon kasamang mahal sa buhay o kaya business seminars saan pa, sa Blue Jazz Beach Resort and Water Park sa Samal Island. Cellphone number 0998-967-8001 up to
0998-962-8005. Ulitin natin, Blue Jazz Beach Resort and Water Park sa Samal Island, 0998-967-8001 to 8005. O, sumisay niya sa atin yung ating sponsor. Yung sponsor namin mga kaibigan, yung Mindanao Examiner Regional Newspaper. Nangangailangan ng isang news writer. Experienced news writers. Graduate ng MASCOM o kaya ng AB English. Resident of Zamboanga, babae ang kailangan dahil ang babae ay napakahaba ng pasensya. So Mindanao Examiner Regional Newspaper is in need of one news writer with experience in newspapering and broadcast media and has a good command of the English language and Visayan dialect. So kailangan marunong kayong mag-English, magaling kayong mag-English, magaling kayong mag-Bisaya. Yan ang hinahanap ng Mindanao Examiner Regional Newspaper. Female, not more than 25 years old and a graduate of Mass Communication or AB English. You can email your Vidata and photo or resume as MindanaoExaminer@gmail.com. Wala na tayong oras. Pasalamat na tayo. Thank you very much sa sponsor namin, ang Mindanao Examiner Regional Newspaper. At siyempre, sa lahat ng mga sumusuporta sa programa ng Radyo Mindanao, yung taga-Baliwasan dyan sa Zamboanga City, ang pamilya ni Alili Kamay, at Ramil Kamay, mga kapitbahay nila dyan. At sa lahat na nakikinig sa atin, maraming salamat po. Talagang wala ng oras. Ito po niyang abalingkod, Papaal, nagsasabi ng maligayang araw. At ako, hanggang bukas mga kaibigan. Huwag niyong kalilimutan na mag-tune in kayo dito sa Radyo Mindanao. Dito lamang sa RPN D-Triple-X Zamboanga. Number 2 kami, hindi number 1. I love you, Mama Chup Chup. Merry Christmas and a Happy New Year. This is Michael Jackson of the Jackson 5 wishing a happy holiday to all Motown fans.